Yes, again, alright mga minamahal. Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ugali na nga pala talaga ni Lolo Mo Chavit ang manira, matakot, magkalat ng kung ano-ano kapag ikaw ay kanyang kaaway. Kasi ganito din pala yung nangyari sa kanila noon ni former President Pinoy at ni Ramil Madriaga. By the way, magkakilala talaga itong si Ramil Madriaga at itong si Chavit Singson. Meron ako ipapakitang picture. O yan si Ramil Madriaga, tapos si Chavit Singson. Hindi lang yan. Ito pa. Madaming beses na din talaga silang nagkita at talagang magkakilala sila literal. Ito pa mga minamahal. Yan. Si Ramil Madriaga ay isa din po sa ginawan di umano ng fabricated case nito nga pong si Lolo Mo Chavit. So ngayon meron pong nag-expose, ng yung panahon ng kopong-kopong days, yung hidwaan nila ni Ninoy at hidwaan din nila ni Ramil Madriaga. So basahin natin to Sabi dito sa post, Sabi dito sa post, mga minamahal ni Palag ni Ramad, patunay na ugali na ni Chavit Singson na kung hindi mo napagbigyan, siguradong ikaw ay sisirain. Paulit-ulit na yan. Here's why. Kaya kung mapapansin ninyo, diba, mukhang meron atang hindi napirmahan, meron atang hindi napagbigyan. Kasi sinabi na din noon, 'di ba, ni Chavit Singson na parang nalimutan na daw siya ni President Bongbong Marcos, nagkaroon ng Alzheimer's disease kasi parang hindi daw siya nilagay bilang board of directors, chu blah blah blah. 'Yun yung sabi ni ni Chavit Singson. And years goes by, ito na yung nangyari. Step down, President Bongbong Marcos. Diba? Bumaba ka na dyan sa pwesto mo, kurakot ka. Ikaw yung mastermind ng flood control. Kayo ni Speaker Martin Romualdez. Kayo ng pinsan mo. Yan. Tingnan nyo yung pattern, mga minamahal. Sabi dito, nagkasama at magkatrabaho noon si Ram Madriaga at noong ay Deputy National Security Advisor Chavit Crisologo Singson. So, balit na uwi ito sa isang masalimuot at walang katapusang away. Ano nga ba yung kanilang pinag-awayan? Siyempre, pera! Ano pa ba? Mga minamahal, lupain! Diba? Mga hiling na hindi napagbigyan. Kasi ang gusto mo ni Lolo Chavit, kapag humiling siya, kapag nag-request siya, dapat ibigay mo kaagad. Ganun talaga siya katibay. Ganun siya katindi. Oo, mga minamahal. Kapag hindi mo napagbigyan, matik na, gagawan ka ng kaso. Kagaya ng nangyari kay Ramil Madriaga. Kasi si Ramil Madriaga, sa mga hindi nakakaalam, sobrang lapit po kay former President Benigno Aquino. Sa mga Aquino, sobrang lapit ni Ramil Madriaga. Mamaya, mababasa natin yan. Sabi dito, ito na. Nagsimula ang pag-away ng dalawa nang pinakiusapan ni Chavit Singson itong si Ram, which is si Ramil Madriaga, na ilapit noon kay President Noynoy Aquino ang isang problema ni Chavit na mailagay sa pangalan niya ang isang napakalaking lupain sa Pasig City na nagkakahalaga ng ilang bilyong piso. Okay naman, mga minamahal, kaso may problema sa lupa. Galing daw yung lupa na yon sa mag-asawang napatay. Oo, may problema. Ngayon, ang nakitaan ng problema ni Andy Bautista, sabi ng presidente noon na si Aquino, distansya. Oo, kay Chavit. Ngayon, ang naipit, si Ramil Madriaga. Sige, basahin na lang natin tong kwentong to. Sabi dito, diretsong inilapit ito ni Ram Madriaga kay President Noynoy Aquino. So, 'di ba, humingi ng tulong si Manong Chavit dito nga po kay Ramil Madriaga. Si Ramil Madriaga humingi at kinausap, 'di ba? Humingi ng conversation, magkaroon ng meeting, set up chu-chu-chu si President Aquino dito nga po kay Chavit Singson. So lumapit itong si Ramil Madriaga kay Aquino, kay former President Aquino, para nga po sa hinaing problema ni Chavit Singson. Okay.
Ngayon, sinabihan ni President Noynoy si noon ay Executive Secretary Paquito Ochoa na tingnan ang problema. Okay, narinig na ang hiling ni Chavit Singson. Nagtakda ng pag-uusap si Chavit Singson at Executive Secretary Ochoa. Natuloy ang kanilang pag-uusap sa isang restaurant na hindi kalayuan sa Malacanang Complex. At saksi dito ang isang mataas na hukom, isang kalihim sa Malacanang na si Ram Madriaga. So, si Ramil Madriaga ang witness sa kanilang pag-uusap. Madaming ipinangako si Chavit kung sakaling maayos ang problema niya sa lupa. So, kabilang na daw doon ay ang pag-sponsor sa pagtatayo ng isang airport. Okay, sige. Ayusin mo problema ko, tutulungan kita. So, kumbaga parang, okay, sige, tinulungan mo ko, I will give it back to you. Parang ganon. Ngayon, inimbestigahan. Okay, sa pag-imbestiga ni Kaaram ay nalaman niya mula kay dating PCGG Chairman Andy Bautista na noon ay nakaupong COMELEC chair na ang lupang inilalapit ni Chavit ay pag-ari ng mag-asawa na napatay. So, dagdag pa ni Andy Bautista, naisahan umano siya ni Chavit sa isang electric cooperative deal sa Ilocos Sur. Ang bagay na ito ay ipinagbigay alam agad ni Kaaram kay President Noynoy at agad na ipinag-utos na itigil ang pakikipag-usap kay Chavit Singson. Dahil nga merong sabit, tablado si Chavit kay Presidente Noynoy Aquino. So dahil dito, mga minamahal, eto na. Nung natabla na nga itong si Manong Chavit, dahil nga mayroong problema ang lupa niyang inilalapit, mayroong sabit, abay dahil dito ay gumawa ng isang pananakot si Chavit kay President Noynoy Aquino na meron siyang video na galing kay Ram Madriaga na nagpapakita ng dating Pangulong Noynoy na nakatungtong sa napakaraming US dollar sa loob ng Hanjin office sa Subic, Zambales. So, ngayon, dahil nga mukhang tablado itong si Chavit kay Presidente noon Aquino, ang ginawa niya, nagpakalat siya ng narrative na meron daw siyang video na nakatungtong daw itong si President Aquino sa napakadaming US dollar sa loob ng Hanjin office sa Subic, Zambales. Okay, dagdag pa ni Chavit na hinihingan umano siya ni Kaaram ng 100 million para sa video na iyon na gagamitin laban kay President Noynoy na panakot ng pang-blackmail para pagbigyan ang hirit ni Chavit na matituluhan ang malalaking lupa sa pangalan ng kanyang company na LCS or Louis Chavit Singson Corporation. So ganito mga minamahal. Dalawa ng kaaway ni Manong Chavit, si Ramil Madriaga at itong si former President Aquino. Ang issue niya kay Aquino, nakaupo, nakatungtong daw sa napakadaming dolyar doon nga po sa Hanjin office. Ang issue naman ni Chavit dito kay Ramil Madriaga, humihingi daw ng 100 million para ibigay daw po ang naturang video. Oo. Biruin mo, nag-akusa ka tapos wala din pala sa'yo yung video. 'Di ba? Kung hindi ka ba naman loko-loko. Ngayon, ito ay mariing itinanggi ni Kaaram. Sa halip ay sinabihan niya si Pangulong Noynoy na huwad ang mga dokumento na hawak ni Chavit na sumusuporta sa kanyang paghahabol sa lupa. Okay. Naubo tayo, mga minamahal. Okay. Dahil sa sobrang galit ay kinasuhan ni Chavit Singson si Kaaram ng mga gawa-gawang kaso tulad ng extortion. Eto na. Illegal possession of firearms, illegal possession of deadly weapons, falsification of public documents, at usurpation of authority dahil sa National Security Council or NSC. At National Intelligence Coordinating Agency or NICA and identification cards na nakuha kay Kaaram Madriaga. So, hindi lang sinunod, ang daming kasong na isang patuloy kay Ramil Madriaga. So, ano nga ba ang extortion? So, ang extortion ay malisyosyong bintang
lamang dahil napatunayan na hindi nanghingi si Kaaram ng pera kay Chavit. Sa halip, si Chavit ay nagsabi kay President Noynoy na hingan si Kaaram ng 100 million kapalit ang isang video na presidente at kung hindi siya matutulungan ni Pres Noynoy sa lupa, ay isa sa publiko niya ito. So, extortion case, oo, mga malisyosyong bintang. Pero at the end of the day, hindi naman napatunayan ni Lolo Mo Chavit ang bintang kay Kaaram. Ang nakumpinska ng mga pulis na escort ni Chavit na baril para ex-ordinance mula kay Kaaram ay merong kaukulang lisensya, permit to carry at COMELEC gun ban exemption. So yung illegal possession of firearms hindi rin totoo dahil yung mga nakumpiskang baril ay merong lisensya. 'Di ba? So, ang double blade dodger naman ay nasa sasakyan at hindi ginagamit sa pampublikong lugar. So, wala pa ding lusot ang ikinaso ni yung illegal possession of deadly weapons. Wala pa ding lusot. 'Di ba? Itong ikinaso ni Manong Chavit. Kumbaga parang nagmukha lang siyang katawa-tawa. So, ang falsification of public documents at usurpation of authority naman ay pinatunayan sa korte ng mga opisyalis ng National Intelligence Coordinating Agency na lehitimo. At ang iba pa sa mga nagpapatotoo ay mga estudyante ni Cara Madriaga sa NICA Agents Special Intelligence Training Schools at ng Intelligence Service of Armed Forces of the Philippines. So, ngayon, sabi pa dito sa balita, sa 5 kinaso ni Chavit Singson laban kay Kaaram, wala naman siyang isang napatunayan sa korte. Kaya tuluyang napawalang sala si Kaaram sa lahat ng 5 kaso. Ito ay isang patunay na pangyayari na nakatala sa mga hukuman patunay ng isang Chavit Singson ginamit ang kanyang kayamanan ay ugali na mangamkam ng mga ari-arian ng sinuman at gawin ang lahat, masunod lang ang kanyang kagustuhan. Laban sa kahit sino paman, mapapresidente or mapabongbong Marcos. Tunay na gahaman ang Ilocanong kawatan, Demet Palaga. So, yan po yung sabi ni Palag ni Ramad. So, may history naman pala itong si Lolo Mo Chavit. So, what do we expect? Mga minamahal, ganun na talaga ang kanyang ugali. Ano pa bang aasahan natin dyan? Malamang sa alamang, wala. 'Di ba? So kaya sa mga napapaniwala na mastermind daw si President Bongbong Marcos sa flood control, mastermind daw ang presidente dito nga daw po sa di umano'y mga corruption, you should prove it first. Hindi ka pwedeng mag-jump into a conclusion na gusto mong i-destabilize si President Bongbong Marcos. Bakit hindi ka na lang makipaglaban ng patas? File an impeachment complaint. Provide the evidences that you have. Di ba? Hindi yung, ang dami mong hanash, magnanakaw siya yung mastermind. Pero nasaan ang ebidensya? Di ba? Nagigets din niya mga minamahal. Nasaan ang ebidensya? Oh, di ba? Wala. Napaghalataan kasi itong si Manong Chavit. Diba? Na kapag hindi napagbigyan sa isang proyekto, sa hinihiling, abay, kanya itong kakasuhan. So, history repeat itself. Ano pa nga bang bago? Alright, mga minamahal yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Thank you nga pala sa nag-reveal nitong mga history ng mga nakaraang panahon na siyang gamit na gamit natin ngayon. Anyway, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Yan, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan. Sa mga team replay, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell for more update. Yun lang, mga ingat, mga kababayan.